Okay, so hi guys, magmarites tayo ulit guys, no? Habang hindi pa natin mapapanood siya, Madam Lisa na nag-live at nag-press con sa Malacanang or sa kanyang Facebook mismo ay syempre hanggang ngayon ay hindi pa rin mawawala sa ating isipan na kung totoo nga ba na detain siya tapos na-hold kasi alam niyo naman na nagbalita siya Maharlika na hold daw ito. Yun po ang sabi ng kanyang puting ahas na hold. Pero ang sabi naman ng taga LA na yun nga no, yung mga kapitbahay doon niya, usap-usapan nila doon si Madam Lisa, pati yung mga tao daw sa LA, sikat na sikat daw si Madam Lisa doon na yun nga, na-detain nga daw dahil sangkot nga sa pagkamatay nitong CEO ng Rustan. Sa ngayon ay dinrug test pa. Hindi pala basta-basta makukuha kaagad ang ano. Nakalagay kasi doon ang result daw, malalaman after 3 months to 6 months. So, ang ibig sabihin, maghihintay sila doon hanggang 3 months to 6 months kung anong resulta. Paano kung positive? Makukulong sila hanggang 10 years yata. Ito na guys. Nag-post kasi si Madam Lisa. Ito po, ang ganda po ng kanyang picture. Ayan po, oh. Yan, oh. Nakalagay dito sa kanyang caption na Thanksgiving daw, no? Thanksgiving dinner with our Filipino community, Chinese community and celebration of the 50th anniversary of the Philippine-China relations. So, nakalagay Malacanang. So, Malacanang Palace daw ito, no? Ayan po yung damit niya, guys. Ayan. So, nagdududa po ang mga netizens. Nagbabasa ako sa comment, no? Doon pa sa post ni Engineer JD or JD. Yan po yung ano niya. Mahina talaga ako sa mga ano guys, sa mga pronounce sa mga yan. JD or JD. So, yan po yung page. Mismo po siya yung nag-post na nagtataka siya. Bakit ganito pa rin yung damit ni Madam Lisa? Kasi ito po yung sinusuot niya eh. Noong Chinese New Year. Papakita ko sa inyo. No? Saan ba yun? Ayan po oh. So, Chinese New Year, ito po yung damit niya. Colorful, pero same na damit. Itong pinost naman niya na picture ngayon ay medyo fade. So, ibig sabihin, inedit para hindi gaanong halata. So, nagtataka lang po itong nag-post na si Engineer JD. Ang sabi niya, grabe na ba si Madam Lisa, ang arte-arte niyan, hindi man lang nagbihis. Kasi yung damit na sinuot niya ngayon, na nakapost sa kanyang Facebook page, sinuot niya nung Chinese New Year, January 28, ganun, same na damit. Samantalang itong si Madam Lisa, maarte daw ito sa pananamit. Imposible naman hindi magbibihis. Yun po ang sabi ng Engineer JD na nag-post. Nagtataka siya, guys. Kaya kayo, anong masasabi nyo? Diba? Nakakalito. Ayan po, oh. January 28, nagpasalamat po sa kanya ang Chinese Ambassador of the Philippines. Oh, diba yung damit, tingnan yung damit, oh. Oh, naglagay lang siya ng scarf. Oh, terno pa sila ni ni Cheese Escudero. Ayan, oh. Oh, may scarf silang dalawa. Tapos may may sinabi pa niya rito, sabi hindi kaya magsiselo si BBM dito, sabi na nag-post na kasi si Madam Lisa daw nag-heart pa raw sa picture ni Cheese Escudero. So, tawang-tawa po siya, guys, no? Kasi nag-research po talaga siya at talagang kinumpara po niya. Bakit ganun? Same yung damit, pero medyo fade lang yung latest na picture ngayon. Pero same sila ng damit nung sinuot ni Madam Lisa noong January 28, Chinese New Year. Di ba nakakapagtaka? Di ba? So sana, para matapos na ang isyong ito, ay mag-live na si Madam Lisa, magpa-press con po siya. Di ba guys? Magpa-press con kasi hindi ito basta-basta ng mga chismis, na mga ni-reveal ni Maharlika na ayon daw sa kanyang puting ahas, itong si Madam Lisa ay na-hold. No? Na-hold dahil nga sa mga pangyayari doon sa namatay na may-ari ng Rustan. Di ba? Di ba guys? Samantalang itong mga to, hindi yan sila pumapayag sa mga fake news ko, no? Pag paningin nila na sinisira sila sa social media, nasisira yung image nila, magpa-press con kaagad yan
at magsasalita. Pero hanggang ngayon, hindi mo mapapanood si Madam Lisa na nagpa-press con, nag-live, or kung ano-ano, di ba? Ang sabi nila, nagtatago daw sa mga old pics. Dapat yung mga latest ang pinapakita. Live talaga, yun talaga ang gusto nila. Para naman, ma-confirm natin na totoo talaga na fake news ito. Hindi naman po pwede yung pinabulaanan ng Malacanang na hindi totoo yung kumakalat na balita na si Liza Marcos ay na-detain sa LA. Yung mga ganun, tapos mga old pictures ang ilalagay. Hindi pwede yun. Dapat may talaga, may live para matapos ng isyong ito at tumahimik na rin etong mga marites na katulad ko. O di ba? So normal naman siguro, di ba, no? Malaman natin kung saan ba talaga siya, ano nangyari. Siyempre, concern lang din naman tayo kasi first lady siya, no? First lady siya ng Pilipinas. Di ba? Asawa siya ng pangulo natin dito sa ating bansa. Kaya concern lang tayo. Kaya normal lang po na mag-stalk tayo sa kanyang Facebook, kung may live na ba, ano na ang balita kaya sa kanya, di ba? Ngayon, nakita natin na may post pala siya 2 hours ago. Kanina, na-screenshot ko ito, 2 hours ago pa eh. So ngayon, mga 4 hours ago na siguro. Magtataka ka, bakit yung post niya dito? O, same yung picture. Sa old picture niya, January 20, ayan. Tapos ang ginawa ng editor, medyo finade lang ng konti yung damit niya para sabihing latest. Pero, imposible naman hindi siya magbibihis, no? Yung damit niya ganun pa rin. 'Di ba? Yaman-yaman niya at saka ang arte-arte eh, 'di ba? Very New York eh. O very New York 'yan, hindi yan basta-basta magsuot lang ng isang damit sa dalawang event. Hindi yan. Hindi po pwede yan. Kung ano yung sinuot niya ngayon, kinabukasan iba na naman. Hindi nila ibalik yan. Hindi na nila ibalik-balik sa pagsuot yung mga damit nila. Di ba? Siya na rin nagsabi na, I'm very New York. O, di ba? So, magtataka ka talaga. Bakit same yung damit niya? Doon sa old picture na Chinese New Year noong January 28, di ba? So, yan lang. Sana mag-live na si Madam Lisa para matahimik na po kami at natatawa ako kung totoo man, Diyos ko po. 3 to 6 months po bago malaman ang result. Yun po ang nababasa ko sa isang post. Hindi ko ako sure kung totoo ba. Totoo ba, guys? 3 to 6 months bago malalaman ang result? Diba? So, ibig sabihin, ma-detain talaga sila doon kung totoo man ito. Hanggang 3 months to 6 months. So, bilangin natin kung magpapakita na siya after 3 months or 6 months, so alams na. No? So, sana hindi ito totoo, ha? Kasi, syempre, Pilipina ito eh. First lady pa. Nakakahiya po sa ating bansa kung totoo man ito. Di ba, guys? Kaya, ito, paalala lang po, kahit maraming mga issue na lumalabas ngayon tungkol kay Tatay Digong, ay huwag natin talagang kalimutang iboto ang PDP laban, ipanalo natin, at wag nating kalimutan ang schedule ng BICAM ngayong April 1, 2, and 3 na kailangang sagutin ni Estea ng mga crooks sa Supreme Court. Hindi natin makakalimutan yan. Hindi porket nag-ingay sila ay makakalimutan natin yung yung issue na yan sa BICAM. Diba? So yan lang po muna, guys, and mamaya ulit.